Hi guys, good morning, good afternoon, good evening no sa mga tao, mga tao na nanonood sa iba't ibang lugar no. Maraming nagtataka no, especially yung mga baguhan lang na naka-follow sa page no. Nagtataka sila paano natin nasasakyan yung trend, especially yung nangyari last week no nung nag-speak si Trump. Talagang nagulo yung mga currencies and sobrang naging volatile ang lalaki ng tinakbo ng mga currencies no. So, sige, recap lang natin. Ang nakikita kong pinaka the best na paraan is tingnan natin yung nangyari before, no? Kailan ba nag-speak si Trump? April 3 ata. Tingnan natin. Uh, Forex Factory. Forex Factory. So last week, tingnan lang natin guys para may perspective lang tayo kung ano nangyari last week. So simulan natin Sunday hanggang Saturday. Kailan yan? Ayan, President Trump. Ayan. April 3. So April 3, no? So doon majority nagkaroon ng volatility yung currencies last week. So tingnan natin yung Telegram natin, yung scoring natin, kung ano yung bias natin during that time, no? Nasaan yung Telegram natin? Telegram, okay. Tapos Excel. Okay, so gawa tayo ng trading plan assuming before magsalita si ano. Instead na April 3, tingnan nga natin April 3. April 3. Ayan. So, April 3. April, yan, April 3 nagsalita si Trump. So, gawa tayo ng trading plan based on April 3, no? Ayan. So, dito, mabilisan lang. So, negative 3, negative 2, positive 4, positive 4, and then 0, and then minus 2, NCT, and then minus 2. Okay. Ayan. So, ito yung bago magsalita si Trump. Kakabukas lang ng April 3 nito. So, nagsalita si Trump magabandang 4 a.m. after 4-hour candles. Okay. So, tingnan natin yung Excel. Tingnan natin kung na-pick up na ba nung scoring natin, nung signals natin bago pa magsalita si Trump. Okay, yun yung gusto kong in-explain ko na to dun sa isang video ko kung bakit dumidikit yung fundamentals tsaka sa scoring natin. Wait lang Nasaan yung Telegram natin? So, filter lang natin to. So, filter lang tayo dito. Tanggalin lang natin yung mga na tradable pairs. Ayan. So, Euro AUD. April 3 to Tingnan natin yung chart. April 3. Euro AUD buy. So, kung makikita natin, April 3, pag open niya, dito, yun yung bias natin. Dito yon during that time. First candle. Yan. Pag open pa lang, ang tinakbo na ng market is nasa 1,189 pips na. Actually, matagal na tong Euro AUD nasa bias ng ng scoreboard No, naalala niyo yung nag-warning ako doon sa Izanagi na tinulungan ko sila na mag-cut loss na sila. Kailan ba yon? During this time, H4. During this time, March 4 ata yung video ko na yun. Check nyo na lang. Nung nagsabi ako na sa kanila na huwag kayong magsisell dyan kasi malakas pa yung euro. No? And I think hopefully nag-cut loss na sila. And so, malakas pa rin siya hanggang ngayon. So, balik tayo dito sa H1. Ayan yung April 3, kung nasakyan to ng ng mga WAG squad, tapos nag-running the profits, 1,192.
ang max, yung max, no? Pero kung hindi naman, let's say nakapasok na sila dito na sa consolidation, okay pa rin. 1,000 plus pa rin. Tingnan natin yung ibang signals. EuroCAD buy. So, control Y. So, sa EuroCAD, wala masyado. Choppy yung market dito. Wala masyado. Pero lumipad din, no? 300, 296, no? Tingnan natin yung iba. Euro JPY. Etong Euro JPY. Each one. Wala, talo tayo dito. Siguro kung naka-TP man yung iba hanggang sa previous resistance hanggang 228. Pero kung halimbawa hindi kayo naka-TP, let's say ang target nyo mas mataas, na SL tayo dito, no? Pero yung pinakamalaki yung Euro AUD talaga eh. 1,000 plus yung inaabot na tinakbo. Tingnan natin yung Euro NCD. Buy. Euro NCD. April 3. Ito, pag open ng market. 900 plus din to. Ang laki din. Tingnan natin yung Euro USD. April 3. So, April 3. Open. Pag open ng market, another 300. Kunti lang. 300 pips lang. And then, sa GBP naman, tingnan natin yung GBP. GA buy. So, April 3. Another 1,000 plus pips, no? Kung nasakyan natin tong trend na to. And then, GCAD. So, dito, April 3, wala, SL tayo dito. Kung hindi kayo nakapag-TP dito, 100 pips, no? Kung hindi kayo nakapag-TP dyan, or mas mataas yung wag lines na target nyo, wala, stop loss tayo dito. Pero kunti lang, at least maliit lang. Next is GJ buy. So, dito SL tayo. SL tayo dito. Definitely, this is SL. So, tingnan natin. 516 pips. Stop loss tayo dito. Okay? So, at least meron tayong tinamaan. Next is GN. Buy. So, April 3. Okay? Yung nilipad niya, 700. So, 700, 900, tsaka 1,000. Kumpara dun sa na-stop loss natin, natig magkakano lang yun. Nagigets nyo, guys? Anong pair to? GN. And then last is GU. So, dito, nasakyan natin to. April 3. Ayan o. So, yung mga naka-G1 intra dito, nasakyan to. Kasi meron ng PDR eh. Pero lumipad din siya, 226. Kunti lang, no? So, yung pinaka-significant talaga na naka-add ng winnings natin last week is yung 1,000 plus pips, Euro AUD, tapos 900 pips, tsaka another 700 pips. Yun yung naka-add up talaga, no? Kung nag-trailing tayo ng positive SL. Anyway, yun lang guys, no? Sa mga nagtataka pa, paano natin nasakyan yung trend last week. Dahil yan dyan sa scoring natin. So, before pa mag-speak si Trump, meron na tayong bias. Alas 4 siya nag-speak eh. So, first candle of the day, na-pick up na siya ng scoreboard natin. Alright guys, yun lang. Very quick lang. Meron kasi nag-message, no? So, yan yung sagot sa'yo. Alright guys, God bless everyone. Bye.